Hey guys, yung pinakamalakas sa gaming phone po ang hinahanap nyo ngayon 2025, yung hindi po masyadong kamahalan yung presyo. Ito po yung limang ultimate gaming phone ng 2025, yung meron pong flagship level na performance, pero hindi po flagship level yung kanyang presyo. Pinakauna syempre kung gusto nyo po ng Snapdragon 8 Elite po ngayon 2025, si Realme GT7 Pro na po ang pinakamura po na mabibili natin ngayon. Napakaganda po guys sa may gaming ng Realme na yan, dahil nga po napakaganda ng kanyang thermal. Never po siya nag-overheat sa mga bigat po na games na sinubukan natin. Solid din po yung kanyang build quality, naka-metal frame po siya at naka-glass back. At napaka-premium din po ng kanyang display. Diyan pa lang po sa may processor, sa may build quality niya, saka po sa may display niya, grabe na po si Realme. Ibang usapan po yung kanyang battery, na meron 6.5 mAh siya battery, saka po 120 watts sa charger. Sa ngayon po guys, nagre-range po ang Realme GT7 Pro sa kulang 25k po na presyo sa may base version niya. Pero pagka po nagsisilya sa may Lazada, nagiging around 20k lang po yun guys. Para sa akin, sa lahat po ng smartphone na merong 8 Elite po na processor sa may kulang 25k po na presyo, si Realme na po ang pinakasuy dyan para sa akin. Compare kila iQOO Neo 10 Pro Plus, saka po kay Redmi K80 Pro, saka OnePlus Ace 5 Pro. Dahil lang number 1 po na tanong nyo sa mga charger po ng mga nire-review natin, kung meron ba yung 5G. Baka naman wala yung 5G. Ito ba may 5G? Ito po guys, sasabihin ko po sa inyo. Dalawang smartphone brands lang po meron ko nakitang 5G na may mobile data sa mga China lang po ng mga sinusubukan ko. Unang-una po dyan guys ang Realme, saka po si OnePlus. Pero sila Redmi, saka po sila iQOO. Wala po yung mga 5G na mga mobile data. Sa lahat po ng smartphone nila, dyan po sa mga China ROM. Pero kahit pa paano po guys, saka 4G Plus naman po sila iQOO, saka po sila Redmi. Still, mas mabilis po yan compare po sa mga regular po ng mga 4G. Pangalawa, si Redmi K80 Ultra. Napaka-premium po ng smartphone yan guys. Napakalaki din po ng kanyang battery na meron 740 mAh siya battery. Saka meron po siyang 100 watts sa charger. Pinutol na po ni Redmi K80 Ultra ang sumpa ng mga overheating na mga problema sa mga smartphone po ni Redmi. Dahil mula Redmi K80 na meron Snapdragon 8 Gen 3 hanggang Redmi Turbo 4 Pro na meron Snapdragon 8S Gen 4 naman, puro meron po silang mga thermal na mga problema. At buti nga po dito sa may Ultra version, wala lang po silang thermal problem ngayon dito, itong Redmi K80 Ultra. Napakaganda po sa may games ng smartphone na yan, pero napakaganda rin po ng temperature na kukuha natin. Hindi po siya sobrang umiinit, kahit isagad po natin yung mga graphics sa mga games po na nilalaro natin. At napaka-smooth din po ng ating gameplay. Sa ngayon po guys, medyo mahal pa rin po yung smartphone na yan. Nagre-range pa nga rin po siya sa may kulang 25k na SRP. Pero pagka po nakasil yung smartphone na yan, nagre-range lang po siya ng around 21,000. Ang isang nagpapamahal po sa may presyo ng Redmi K80 Ultra is yung kanya napakagandang build quality. Almost perfect din po yung display niyan guys dahil meron po siyang 6.83 inches na merong OLED display, 144Hz sa refresh rate, naka Dolby Vision yan, HDR10 pa sa display, 3200 nits sa peak brightness, with 1.5K resolution, scratch and drop resistant din po yung kanyang display dyan. Diyan po talaga tayo hindi mabibigaw kay Redmi dahil bukod nga po sa napaka-solid na performance, panalo rin po yung kanyang display at napakaganda rin po ng build quality. Pero kung mas mahalaga po sa inyo yung camera, saka po yung pinaka-software po ng smartphone natin, nandito po ang iQOO Z10 Turbo Plus. Ang kaso po, bibitawan po natin yung mas magandang build quality at yung mas magandang display na nandyan nga po kay Redmi. Pero bukod nga po sa may better software and better camera na nandyan nga po kay iQOO, mas malaki din po yung kanyang battery na meron nga pong 8,000 mAh siya battery. At siya rin po ang pinakamurang smartphone na makukuha natin na meron Dimensity 9400 pa sa processor sa lahat po ng mga gaming phone ngayon. Kaka-review ko lang po guys ang smartphone na to sa main channel natin. Check nyo lang po mamaya pagkatapos ng video na to kung sakaling interested po kayo dyan. Dito naman po tayo guys sa pinakagusto kong smartphone na meron Dimensity 9400 pa sa processor at yung meron po mas magandang software para sa akin. At gusto ko rin po yung kanyang design. Dahil mas simple po siya at mas elegant compare sa iba. Siyempre kilala nyo na yan guys yung OnePlus Ace 5 Ultra. Pwede rin po ating i-mention dito guys ang OnePlus Ace 5 Pro. Yung meron pong 8 Elite processor. Kaso masyado nga pong malakas siyang mag-init. Compare nga po sa may Ace 5 Ultra. Kaya mas may re-recommend ko po sa inyo guys ang OnePlus Ace 5 Ultra dahil sa mas better thermal niya sa may gaming. Compare nga po sa may Ace 5 Pro. Pero kung usapang build quality naman, lamang po dyan guys ang Pro version. Dahil naka-glass back nga po siya at metal frame. Compare po sa may Ultra version na naka-plastic back lang
at plastic frame lang. Pero pagdating po sa may presyo, mas mura po si Ace 5 Ultra compare nga po sa may Ace 5 Pro. Saka sa mga gumagamit po ng emulator dyan, syempre yung Snapdragon 8 Elite po yung piliin natin. Pero kung more on mobile games lang naman guys yung nilalaro natin sa may Play Store, goods naman na po ang MediaTek. Ang problema lang po talaga sa may Snapdragon, slightly mas mabilis po siyang uminit compare po sa mga naka-Dimensity na mga smartphone. Nakadepende na po yun guys kung ano yung prepared nyo. Pero kung usapan nga pong performance, itong si Snapdragon 8 Elite, saka pong Dimensity 9400 Plus, sila na po ang dalawang pinakamalakas na makukuha natin ngayon. At panghuli po guys, ang number 1 ultimate gaming phone po na marerecommend ko sa inyo. Yung hindi lang po basta malakas sa may gaming. Dito rin po merong pinakamagandang display. At pinakamagandang camera sa lahat ng China ROM dito po sa may mga kulang 30k po ng mga presyo. Wala lang iba guys kundi si OnePlus 13. Kaya po si Samsung saka po si iPhone kaya pong sabayan ng OnePlus 13. Dahil sa napakagandang overall po na kanyang specs. Snapdragon 8 Elite din po yung kanyang processor with Hasselblad na camera. Naka 2K display with 6000 mAh battery. Tapos napakaganda rin po ng thermal ng smartphone niya kung pang gaming ang usapan. Wala akong masasabing negative sa may OnePlus 13. Dahil sobrang panalo po talaga niya. At sobrang sulit para po sa may kulang 30k nga po ng presyo niya. Lalo-talo pa pagka po nagsisale siya. Nasa lagpas 25k lang po yung presyo niya. Kaya kung sakali po guys na nasa kulang 30k po yung budget natin sa isang smartphone, si OnePlus 13 na po ang pinaka-recommend ko sa inyo. Di napaka-perfect po ng kanyang display. Napaka-perfect po ng kanyang overall na specs. Sa presyo po ng kulang 30k lang ngayon. May full review po ako guys lahat ng smartphone yan sa main channel natin. Para po sa inyo guys, alin po sa 5 smartphone yan ang pinaka-perfect po para sa inyo. Comment nyo lang po sa may comment section. At kung gusto nyo nga rin pong umorder ng mga smartphone na yan, maglalagay na lang po ako ng link niya sa may baba. Balik ko lang po yung video natin. Thanks for watching.